Lahat ng nangyayari mayroong dahilan. Hindi po ito coincidence lamang. May dahilan po kung bakit naririnig niyo ako mismo ngayon. May dahilan kung bakit napapanood niyo mismo yung video na ito ngayon. Marahil dinala ka rito ng mahal na poong Jesus Nazareno. Siguro na-curious ka dun sa title ng video, Kwentong Nazareno. Siguro naghahanap ka ng sign mula kay Lord kasi nade-depress ka na at may anxiety ka. O baka naman sadyang isa kang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno at gusto mo lang makinig o manood ng mga kwentong tungkol sa mahal na Senyor. Pero kung sumakto lang talaga to ng biglaan sa feeds mo, sa news feeds mo, may nag-send sa'yo, nakita mo sa YouTube, nakita mo sa Facebook, o nakita mo sa Google, siguro may reason. Siguro kasi tinatawag kasi siguro niya. Kasi wala pong coincidence. Hindi po ito coincidence. Hindi ito nagkataon lamang kasi lahat ng nangyayari merong dahilan. Magandang araw po. Ako po'y nagsishare ng mga kwentong Nazareno tuwing Biyernes, araw ng mahal na pong Jesus Nazareno, para kahit papano mapakilala ko sa inyo ang mahal na Senyor. Mga kwentong Nazareno mula sa personal na experience, mga kwento mula sa Biblia, mga kwento na nare-relate natin sa modern times, mga kwento ng ibang tao na nagpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala ng Diyos ng mahal na pong Jesus Nazareno. Bukod doon, ako po mismo gusto ko rin maka-inspire, maka-motivate, lalong-lalo na doon sa mga tao na gutom sa inspirasyon, naghahanap ng pagkukuhanan ng lakas ng loob, yung mga lugmok na. Itong video po na to ay sa sentro po sa mahal na pong Jesus Nazareno. At boses ko lamang po yung naririnig nyo kasi ayoko naman pong distract. Kaya gusto ko ito lang mga kuha kong videos mismo sa Abu Dhabi, St. Joseph's Church, sa Quiapo Church. Kasi ako po isang OFW sa Middle East, United Arab Emirates. At isa ko na rin pong form to ng panata kasi hindi man ho ako makabisita sa Quiapo ngayon na OFW ako. At least dito sa mga ina-upload kong video tuwing Friday, at least dito matuloy ko yung panata sa mahal na pong Jesus Nazareno. At ngayon, gusto ko lamang din magkwento kasi ayun nga ho, ako po yung OFW. 6 months, kaka 6 month ko lang last week. Ang tagal ko rin nag-try mag-apply sa kung saan. 2 taon na akong nakatenga, walang regular job. At awa naman ng mahal na pong Jesus Nazareno, dininig niya yung panalangin ko na sana magkaroon ng bagong buhay at bagong trabaho. At yan nga ho, yung nakikita nyo ngayon, ito naman ho ay kuha ko sa St. Joseph Church o St. Joseph Cathedral dito sa Abu Dhabi, sa UAE. At alam nyo po, ngayong nire-record ko po itong episode na ito, gusto ko lang din ibahagi na masayang-masaya ako kasi meron ho akong housing loan
Nung nawalan ho ako ng trabaho, 2 years akong nakatenga. Yung 1 year ho doon, yung ipon ko ng 1 year naubos at napunta sa pagbabayad sa housing loan. Tapos, isang buong taon naman, sinalo ng ate ko yung pagbabayad sa housing loan ko. At ngayon naman, may trabaho na ako. Yung ate ko naman ang umalis sa trabaho niya. At masayang-masaya ako kasi yung inabono niya ng 1 taon, nabayaran ko na rin. Tapos, bukod doon, yung housing loan ko na may natitira pang balance kasi 15 years to pay yun nagsimula ako 2014 pa. At nakakatawa kasi ngayon 2015 parang 2015 yun, September 2015. At ngayon June 2026, fully paid ko na yung bahay. 10 years, 10 months, 7 passbooks. Nagsimula ako sa housing loan ko. Ang monthly amortization ko 14,300. Tapos yung sahod ko po noon as fresh grad 14,500. Nung panahon na yun may tax pa. Kaya baba talaga ng sahod namin nun. Dinidiskartehan ko lang kasi nakatira pa naman ako sa parents ko. Tapos at the same time, yung mga kaklase ko, naka-work ko din, inalok ko na mag-boarding house dun sa bahay ko na kinuha ko dun sa loan. Siningil ko sila ng tig 1,250 per head per month. So parang bed space siya. Napakamura na yun na upa. At ayun, nakakatuwa kasi along the way, natulungan nila ako. Kasi kung wala sila, hindi ko kakayanin yung 14,300 na monthly na hulog. 14,500 lang yung sahod ko. So, meron lang umupa na 5, malaking tulong na kahit papano. And ayun nga, nakakatuwa, sinishare ko lang din na sa wakas natapos ko na siya. At ako siguro yung magpapatunay na kung ano mang kinuha sa'yo ay ibabalik ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Babalik niya yun sa'yo. And in reality, hindi pa naman tapos yung mga utang ko. Pero at least may kasiguraduhan na kasi nabayaran na ng buo yung utang. So hindi na siya wala na yung risk na pwedeng anuhin ba ng bangko, pwedeng i-elite, pwedeng kunin ng bangko pag hindi nabayaran. Wala na yung risk na yun kasi nga nabayaran na. At syempre bilang isang tao na 22 years tumira sa community na wala namang titulo, considered squatters area kami sa Taguig. Nakakatawa siya, napakagandang achievement niya. Kaya sinishare ko lang din kasi sobrang pagpapasalamat ko sa mahal na poong Jesus Nazareno. At kung babalikan ko yung araw na nagpirmahan kami ng kontrata sa BPI Paseo de Rojas sa Makati, sa Ayala, ang sarap isipin lang din, balik-balikan. At hindi ko makakalimutan kasi pagkatapos namin pumirma noon ng kontrata sa BPI, niyaya ko yung nanay ko sa Greenbelt. Kasi nandun yung Greenbelt Chapel at nagdasal ako saglit. Sabi ko sa mahal na pong Jesus Nazareno, sabi ko, Lord, simula na ng kalbaryo ko, simula na ng paghihirap ko. Kasi imagine, 14,500 lang ako noon. 14,500 lang ako noon ang sahod ko. At
14.3 naman yung monthly amortization. Kung ikukumpara ko sa sahod ko ngayon, syempre hindi hamak na mas mahal lang, mas maganda ang sahod sa ibang bansa. At hindi ko lang din makakalimutan kasi nung nasa Greenbelt Chapel ako, nagdadasal ako noon. Nakwento ko na rin to dito sa mga lumang episodes ko dito sa YouTube. Nagdasal ako ng taimtim, nakaluhod, nakapikit mata. Sabi ko, Lord, huwag niyo akong papabayaan kasi simula na ng paghihirap ko, simula na ng pagdudusa ko. Gustong gusto ko talagang matapos yung housing loan. Sana wag siya ma-elite. Sana wag siya makuha ng bangko. Yun lang yung talagang dasal ko that time. At alam niyo, hindi ko makakalimutan kasi nakaluhod ako, nakapikit. Pagdilat ng mata ko, ang una ko nakita doon sa may altar ng Greenbelt Chapel, merong babae na nakasuot ng t-shirt na maroon na nakalagay sa likod ay mahal na po ang Jesus Nazareno. Yun yung mga usual na maroon na t-shirt na nakikita natin tuwing Friday sa Quiapo. At nasuot ng mga deboto, suot ng mga ihos. Pagkamulat ko pa lang ng mata at nakita ko yung t-shirt na yon, alam ko na dininig na ni Lord yung aking dasal. Alam ko na dininig ng mahal na pong Jesus Nazareno yung dasal ko. Alam ko na kahit gaano katagal, hindi ako pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno doon sa aking journey, doon sa housing loan na yun, o yung pangarap ba na magkaroon ng sariling bahay mula sa sariling pagsisikap, mula sa sariling desire, pangarap. Ang daming nangyari, hindi ako pinabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ngayon nga, OFW ako sa UAE. Nagkaroon ng gera. Ngayon medyo na siya, nasa na tayo, talks na ng peace deal between US and Iran. Sana magtuloy-tuloy na at matigil na talaga. Pero masasabi ko, kahit apektado rin kami, naapektuhan yung company na tinutuluyan ko, bago lang ako. Nagkaroon kami ng forced leave for 2 weeks dahil sa epekto ng gera. Maraming losses yung company. Pero masasabi ko na lahat ng nangyayari merong dahilan at hindi ako pinabayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. At kung sino man na nakikinig nito, yun din ang mensahe ko sa iyo. Hindi ka pababayaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Lahat ng nangyayari, merong dahilan. At kung anumang nawala sa iyo, ibabalik sa iyo ng mahal na pong Jesus Nazareno, siksik, liglig, umaapaw. Kaya dito ko na po tatapusin yung episode na ito. Sana po yung mga susunod ko pang episodes ay suportahan nyo. Like, comment, share, subscribe. Alam ko, konti lang yung viewers ko dito sa YouTube, pero ang gusto ko lang naman din talaga ay mamanata. Kaya okay lang din naman sa akin. Pero syempre, mas marami tayong naabot, mas okay, para mas napapalaganap natin yung mga kwentong Nazareno. At kayo rin po, kung gusto nyong mag-share ng sarili nyong kwento, email nyo lang po dun sa nababasa nyong email address sa screen, kwentongNazareno@outlook.com. At kung meron man po akong ma-receive na kwento, edi babasahin ko po dito at i-share ko po.
At napakasarap po sa feeling kapag nakatulong tayo sa iba. Kasi hindi natin alam baka yung kwento natin, yun na pala yung hinihintay marinig ng mga taong depressed na. Kaya tulungan po natin sila sa pamamagitan ng pamamanata natin. At wala po akong problema kung gusto nyong i-re-upload to. Kung mayroon kayong mga sariling channel, i-download nyo, i-re-upload nyo. Wala akong problema sa akin. Kung gusto nyo i-share din sa kahit na sino, share nyo sa kakilala nyo na depressed, may anxiety. Wala akong problema sa akin. Mas marami tayong natutulungan. Mas okay po sa akin. Kaya muli, maraming salamat po. Lahat ng nangyayari, merong dahilan. Wala pong coincidence lamang. Kahit yung karamdaman nyo, sakit, kapigatian, kalungkutan, kasawian, lahat po ng nangyayari, merong dahilan. Lagi po natin yung tatandaan. Manalig lamang po tayo sa mahal na poong Jesus Nazareno. At hindi niya po tayo papabayaan kailanman. Mahal na pong Jesus Nazareno, habang buhay akong magpapatotoo sa walang hanggang pag-ibig at pagpapala mo. Amen. Amen.